Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. At sinimulan na uli akong sabunin ni Joy dahil nasabon niya na kanina ang upper body ko ay hindi na siya nagtagal dito. Lumuhod siya at sinimulang sabunin ang mga maskulado kong hita. Dahil sa pagluhod niya, nataon ang matigas na troso ay natapat sa kanyang mukha. Mas lalo ba itong tumindi sa pagkakahulma, lalo na sa tarawing yun kung saan nakatutok ang aking troso sa kanyang mukha at konting urong lang ng bewang ko paabante ay madidikit na ito sa kanyang noo o sa ilong niya. Si Joy naman habang sinasabon ang mga hita ko ay mistulang dinididma lang ang trosong yon na nakatutok mismo sa kanyang harapan. Hindi niya ito tinitingnan, maski ba sa sobrang lapit nito ay pwedeng na niya itong paglaruan ng kanyang ladi. Ilang segundo ko siyang tiningnan ng ganon dahil bukod sa nakakabugli tingnan ay nakakabaliw din. Damang-dama ko ang bawat pagpapala ng kanyang kamay sa aking mga binti at hita. Ang galing niyang magsabon. Sinusiguro niyang bawat puwang sa aking binti at mga hita ay mapapahiran niya ng sabon. Pinatalikod niya ako upang masabunan niya rin ang likod ng hita ko. Hindi niya rin pinalampas ang pagsabon sa aking mga mahulmang likuran. At sadyang kay sarap at nakakabugli ang pilim na sinasabon niya ang bahagi ng katawan kong iyon dahil talagang minamasa niya ito na parang harina sa kanyang mga kamay. Hindi na rin niya pinalampas ang lagusan ng aking likuran at isiningit niya ang kanyang mga palat sa pagitan ng dalawang pisngi ng aking likuran upang masabunan ang isa pang tila pisong lungga doon. Sarap, nakikiliti at nakakabugli iyong pakiramdam na dulot ng mga daliri niya habang dumudula sa mga ito sa paligid ng tila pisong lagusan doon. Pagkatapos, pinaharap muli ako ni Joy sa kanya dahil sa mabilis na pagpihit ko ay nasampal na malaking troso ang pisngi ng kanyang mas napalapit na mukha. Medyo natawa ko at sinadya na sampalin siya ng trosong yon. Ikalawang pagkakataon bilang biro at bilang pagpapabugli na rin sa aking sarili. Sa pisngi lang sana ang puntire ko, kaso nung pagsampal ko ay medyo nakaanggulo ang mukha niya sa gawing kaliwa at ang direksyon naman ng paghibot ko ng bewang ay medyo paabante, kung kaya't ang nangyari, ang trosong yon ay dumabo sa bibig niya. At tila ba, natikman niya ng konti ang dulo. Umadwa siya at napapikit. Tumawa naman ako. Pinalo niya ako sa hita ng mahina. Naging pilyo pa ako lalo at sinampal ko pa siya ng trosong yon ng 2 beses sa magkabilang pisngi niya. Tumingin siya sa akin paitaas with that look na parang niyang sinasabing, "Kuya, wag mo naman masyadong ipakita na sa kasalukuyan ay under complete submission ako sa iyong troso." Kung sa bagay, naisip ko, andito na siya at nakaluhod at sinasabon ako. Tapos sinasampal ko pa siya ng troso. Alam ni Joy na ganito ang sitwasyon pero hindi naman siya umaalis sa kanyang pwesto. So kinutuban ako dahil naisip ko, ready na kaya si Joy mag-submit ang buo sa aking ninanais na mabakbakan siya. Sinabon niya uli ang harap ng mga hita ko habang sinasadya pa rin hindi tumingin ng diretso sa harap ko na nasa harap lamang ng kanyang mukha. Pero pansin ko at this point ay para siyang nagde-delaying tactics na lang dahil natapos na naman niyang nasabon ang harapan ng mga hita ko.
parang mayroon siyang hinihintay. Dahil basa ko na si Joy. Alam kong hinihintay niya na namang ako magsabi sa kanya sa susunod niyang gawin para lang mapanatili ang imahe niya. Para mapanatili niya ang imahe niyang hindi kakaibang babae sa lansangan. Na-excite ako at maayos kong inihanda sa aking isipan ang mga susunod kong sasabihin upang masiguro na smooth ang flow nito at masiguradong mauuwi sa mas mainit na kaganapan ang kasalukuyang sitwasyon namin ni Joy. Sabunin mo na. Para namang bago sa iyo yan. Nahawakan mo na naman dati yan. Nakangiti kong sabi kay Joy. Kahit na kayo ko ay medyo nakita kong umiti ng tipid si Joy na parang nagagalak pero hindi niya agad hinawakan ang bagay na yun para hindi halatang ako lang ang hinihintay niya. After ng ilang segundo, hinawakan na nga niya ang tila trosong yun sa harap niya at sinimulan ng sabunin para mapalibutan ito ng bula. Pagkatapos ay ginamit niya ang kamay niya para ipakalat ng maayos ang bulang pumapalibot dito. Siyempre masarap sa pakiramdam na hinihimas ni Joy ang kakaibang bagay na yon na ang intensyon ay para sabunin ito. Siniguro niya rin maayos at malinis ang kanyang pagkakasabon at sinama niya rin ang paghimas ng dalawang magkapares na tila bilog sa ilalim nun. Nakakakiliting, nakakapagpakislot ang pakiramdam at gentle ang kanyang pagmasas sa dalawang magkapares na yun. Hindi katulad ng mas marahas na pagpisil niya sa aking mga likuran na maumbok kanina lamang dahil alam niyang mas sensitibo ang dalawang bilog ng mga lalaki. Ini-enjoy ko na lang muna ang pagsabon ni Joy. Hindi ako nagmamadaling gumawa ng sumunod na mga hakbang. Si Joy naman mukhang nag-i-enjoy rin sa pagsabon niya. Nakita kong tinitigan niya talaga ito habang ginagawa niya yun. Tila aliw na aliw siya sa sobrang kalakihan nito at sinasamantala ang pambihirang pagkakataon iyon na mahimas-himas niya ay isang malaking troso dahil normally sa araw-araw na ginawa ng nasa taas ay nagkakasya lamang siya sa di kalakihang troso ng aking best friend at kumpare na si John. Maya-maya lang, ewan ko kung aware si Joy sa ginagawa niya pero habang ginagawa niya ang paghimas ay sumasama na yung portion ng balat ko sa ginagawa ng kanyang palad. Taliwas ito kanina lamang na kung saan ang mga palad niya ay dumudulas-dulas sa balat ng trosong yun. Ibig sabihin, mukhang iba na ang ginagawa at hindi simpleng pananabon lang ang ginagawa ng mabuting may bahay. Tapos nilagay niya ang isang kamay niya sa magkaparehas na bilog yon sa ilalim nito. Kasabay ng ginagawa niya ay pinagpapala niya rin ang dalawang bilog na yun. Uy, parang iba na yan ah. Parang hindi mo na ako sinasabon yan ah. Ang sabi ko kay Joy na may pilyong iti. Tumingin paita si Joy sa akin. Matalim at malagkit ang kanyang tingin. Tapos may kunting pilyang ngiti sa kanyang mukha. Natahimik na sinasabi sa akin, medyo tama ako. Pero wag ko nang i-point out ang obvious. Tapos lumipat uli siya ng tingin sa trosong yun. At itinuloy ang pagpapala. Hinayaan ko na lang ng ilang minuto si Joy. Ini-enjoy ko na lang ang ginawa niyang pagpapala. Pero ina-anticipate ko na rin na this time dapat pagbigyan niya na ang kanyang bibig na ito ay matikman. Ngunit mukhang nagpipigil si Joy at parang ang balak niya ay ganun lang ang gawin. Lalo't mas binilisan pa niya ang paglalaro doon sa bagay na yun. Kaya naisip ko, magkakasya naman ba ako sa paglalaro ng kanyang mga daliri doon?
ngayong wala na kaming mga suot, ay hahayaan ko ba siyang palabasin ako gamit lang ang kanyang kamay? Katulad ng unang gabing may nangyari sa amin. Tiningnan ko si Joy at mukhang desidido nga na ito lang gusto niyang gawin. Dahil na siguro para maiwasan niya na may mas mangyaring grabe sa aming dalawa, na ikaka-guilty niya na naman dahil mahal niya talaga si John. Kaya sa isip ko, no way. Pero kalmado lang ako. Sinabihan ko siya, Joy, ano na? Sabi ko na medyo patawa pero firm ang dating. Not this time kuya, ang sabi ni Joy. Abat mukhang mabibitin pa ako. Desidido pa talaga siya sa pagtanggi niya. O isa na naman itong defense niya at kailangan ko lang kumbinsihin ng konti. Hindi ako nawala ng pag-asa. Tinanong ko siya, mainit-init pa yan? Masarap yan? Oo, sure ako. Sabi niya may pagka-firm. Pero tila, nakukuha ko ang kanyang imahinasyon. Dahil tinignan niya ng mas malagkit ang bagay na yon. At saka natikman mo na yan dati yan diba? Ayaw mo bang tikman ulit? Minsan-minsan lang ang pagkakataon na ito. By the way, nakatikim ka ng bagal nito ang kalaking troso. Ang patuloy ko na may pagka-egoistic ang dating. Pero at the same time, umaasang hindi siya magagalit sa mapanuring tanong ko. Paano alam ko naman kung gaano kaliit ang sa asawa niya? Hindi naman nagalit si Joy. Bagkos ay parang ginigising pa ng aking mga salita ang kanyang katawan dahil mas lumagkit ang tingin niya sa bagay na yon at parang iniisip niya na sayang ang mga pagkakataong iyon. Nandiyan na nga sa harapan niya ang isang malaking troso at hindi pa niya ginagawa ang dapat gawin. Palalampasin pa rin ba niya ang pagkakataon dahil sa mga sumunod na araw ay magkakasya na uli siya sa maliit na bagay na yon ng aking kumpare at bay sa hayok. Kaya ginagawa niya nung una ay parang mas preference niya talaga ang gawin na paglaro nito ng kanyang bibig. May mga naging boyfriend na ako na medyo malalaki pa rin pero hindi kasing laki nito. Wow, tumaas na naman yung ego ko dahil sa sinabi niyang yun na mas malaki pa rin ang bagay na yun na nasa harapan niya. Finally, maya-maya lang ay tumingin na malagkit si Joy sa aking harapan. May taas patungo sa direksyon ko at sa kanyang mga matang mapupungay ay sinabi niya, sige kuya, patikim uli ha. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.